Nakasakay si Ella sa bus patungo sa isang pribadong ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. 3 taon na rin siyang nagsisilbi doon at talagang idinedicate niya ang sarili upang tumulong sa kapwa. Habang tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, bigla na lamang nagkaroon ng komosyon. Bigla na lang kasing natumba ang isang lalaki habang nakahawak sa dibdib nito. Sa itsura pa lang ng binata ay alam na ni Ella na nahihirapan ito kaya agad siyang lumapit. "Bigyan niyo siya ng hangin," wika niya at dahan-dahang inalalayan ang lalaki upang mahiga ito sa gitna ng bus. "Sir, naririnig mo ba ako?" Tanong niya matapos tapikin ang balikat nito. Bahagyang tumango ang binata kaya ang mga taong nasa paligid naman ang hinarap ni Ella. "Kailangan dalhin natin siya sa ospital," saad ng dalaga. Sumigaw ang konduktor ng bus sa driver. "Pre, ihinto mo sa ospital." Matapos yun ay muling kinausap ni Ella ang binata. "Sir, dadalhin ka namin sa ospital." Subalit nahinto siya nang bigla na lang itong nahirapan huminga at nawala ng ulirat. Imbes na mataranta ay agad binigyan ni Ella ng CPR ang binata. "Sir, huwag kang bibitaw. Malapit na tayo sa ospital." Paulit-ulit itong ginawa ng dalaga hanggang sa makarating. "Pahingi ng stretcher!" Sigaw niya pagbaba ng bus. Nagmamadaling tumulong ang mga kasamahan rin niyang nurse upang maibaba ng maayos ang pasyente. Agad ring inasikaso ang binata nila Ella at ng mga kasamahang nurse at doktor. Dahil sa walang kahit na anong dalang pagkakakilanlan ang binata, si Ella muna ang nag-asikaso dito. Maging ang mga papeles inayos rin niya upang ma-admit ito. Magdamag niyang binantayan ng pasyente sapagkat naisip niyang day off naman niya kinabukasan at walang importanteng gagawin. Subalit ng madaling araw na ay tumawag ang kanyang tiyahin na si Dolor na pinauuwi siya ng probinsya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang kapalitan niyang si Janice. "Janice, ikaw na munang bahala dito sa pasyente ko. Uuwi na ako," wika niya. Sumagot si Janice ng, "Sige ako na dyan. Sabi rin ni Doc Eman, kinokontak na ang kamag-anak niya." Napangiti si Ella. Mabuti kung ganun. Umalis na rin ang dalaga upang puntahan ng tiyahin. Halos 8 oras ang biyahe patungo sa probinsya kaya tanghali na ito nakarating. Galit tuloy siyang sinalubong ni Dolor. "Ano ka ba, Ella? Kagabi pa ako natawag sa'yo na umuwi ka." Mahinahong sinagot ito ng dalaga. "Tita, nagtatrabaho po ako sa ospital. Hindi po ako pwedeng basta na lang umalis at iwan ng mga pasyente ko. Bakit po ba ninyo ako pinapunta dito?" Hindi na nakipagtalo pa si Dolor at sinabi ang pakay nito. "Pumunta kasi dito si Ka Roger para maningil ng utang." Sa pagkakataong yun ay sumabat si Ella. "Ano ba naman kayo, tita? Pinauwi niyo ako para lang dyan? Sana tinawagan niyo na lang ako para nagpadala na lang ako ng pambayad." Pagamat tumaas ang boses ng dalaga, hindi nasindak si Dolor at mas galit pa itong sumagot. "Ano gusto mo? Ako ang humarap sa kanya para sigaw-sigawan ako? Ikaw ang kumausap sa kanya, total ikaw naman ang nagsabing mangutang muna ako ah." Palaging ganoon ang ugali ng tiyahin ni Ella subalit kahit na minsan, hindi nagalit ang dalaga sapagkat napakalaki ng utang na loob niya sa tiyuhin na asawa nito. "Okay po, Tita Dolor. Tawagan niyo na lang po ako pag nandyan na si Ka Roger. Ako na pong kakausap sa kanya." Tanging saad ni Ella bago pumasok ng kwarto. Matapos ayusin ang problema ng tiyahin, bumalik na rin agad si Ella sa Maynila. Ngunit pagpasok niya, wala na ang batang tinulungan. "Sana siya, Janice?" Nagtatakang tanong niya. "May pumuntang kamag-anak, inilipat sa ibang ospital," sagot ni Janice. Bigla na lamang naisip ni Ella na marahil ay hindi kaya ng pamilya nito ang bayad sa private hospital na iyon. Kawawa naman siya. Saad pa ng dalaga sa sarili. Lingid sa kaalaman ni Ella, ang taong iniligtas niya ay isa palang mayamang negosyante na si Gilbert Gamboa. Nang magkamalay kasi ito agad na tinawagan ng kanyang assistant at nagpalipat sa ospital kung saan siya nagpapacheck up dahil sa sakit sa puso. "Walter, hanapin mong babaeng nagligtas sa buhay ko." Utos ng binata makalipas ang 1 linggo na pagkaka-confine sa ospital. Lumipat naman ang kaibigan niyang doktor na si Christian upang payuhan ito. "Gilbert, magpahinga ka muna. Huwag mong puwersahin ang sarili mo."
payo nito. Pero hindi ba't sabi mo? Kung hindi dahil sa taong yun, wala na sana ako. Wika pa ni Gilbert. Tumango ang doktor. Oo, kung hindi dahil sa CPR niya, sa bus pa lang, nalagutan ka na siguro ng hininga. Bakit naman kasi nagbas ka? Anong trip mo? Natatawang biro pa ni Christian. Sinabi ko na kay Walter. Nasiraan ako. Nakalimutan ng susi at cellphone sa kotse. Pailing-iling na sagot ni Gilbert. Sign of aging yan, bro. Biro muli ni Christian. Maging si Walter ay napangiti bago nagsalita. Sige po, Sir Gilbert. Magsisimula po ako dun sa bus na sinakyan nyo. Nakuha ko naman po lahat sa ospital ang detalye. Makalipas lamang ang ilang linggo, 2 babae na agad ang nagpanggap na nagligtas umano kay Gilbert. Inis nitong tinanong ang dalagang kaharap. Paano mo nga ulit ako tinulungan? Nagsalita ang babae. Magkatabi tayo nun sa bus, tapos humingi ka ng tulong kaya dinala kita sa ospital. Napailing muna si Gilbert bago bumulong kay Walter. Hindi siyang taong yun. Ikaw nang bahala. Inabutan ni Walter ang babae at pinaalis na rin ito kaagad. Sumunod naman ay masungit ang nakausap nilang babae. At bakit naman kita ililigtas? Sarili ko nga hindi ko magawang tulungan, ikaw pa. Sumabat si Walter. Hinahanap kasi ng boss ko nagligtas sa kanya para bigyan ng reward. Agad na sumabat ang babae. Oo, ako na nga yung hinahanap nyo. Nakasakay rin ako sa bus at tinulungan ko siya. Magkano ba ibabayad mo? Napailing si Gilbert at muling sumenya sa assistant bago ito umalis. Maraming beses pang nangyari ang ganoon, kaya naman nawalan na ng pag-asa si Gilbert. Hanggang sa maisipang bumalik ni Walter sa ospital kung saan dinala ang amo. Nakausap niya si Janice at lahat ng itanong niya tugma sa lahat ng impormasyon ng ospital. Oo, familiar sa akin ng taong yan. Binantayan ko pa nga siya magdamag. Ikaw ba yung kamag-anak na naglipat sa kanya sa ibang ospital? Tanong pa ni Janice kaya napangiti si Walter. Sa wakas kasi ay nahanap na rin niya ang halos ilang linggo na niyang tinatrabaho. Isinama ni Walter si Janice sa malamansyong bahay ni Gilbert. Naroon rin ang inang may edad na upang kilalanin ang nagligtas sa anak. Subalit may agam-agam pa rin si Gilbert. Sigurado ka na ba talaga, Walter, na siya na yun? Sumagot ang assistant. Yes, Sir Gilbert. Tugma po lahat ng sagot niya. Magalang na bumati ang dalaga. Ako po si Janice. Nurse po ako sa ospital, sir. Tulad po ng sinabi ko sa kanya, magdamag ko po kayong binantayan. Pagpapakilala nito, napaisip si Gilbert. Kung nurse siya, malaki nga ang posibilidad. Wika niya sa sarili. Ang ina naman ng binata ay buong puso agad na tinanggap si Janice at niyakap pa ito. Maraming salamat sa pagliligtas sa kaisa-isa kong anak. Utang na loob ko sa iyong ikalawang buhay niya. Naluluha pang pahayag nito. At dahil nga doon, tuluyan ang tinanggap ni Gilbert na si Janice ang nagligtas sa kanya. Kaya naman imbes na bigyan ito ng reward, inalok ang dalaga na tumira sa bahay nila upang makilala niya ito. Kung gusto mo, dito ka na lang magtrabaho bilang personal nurse ni Mami. Offer ni Gilbert. Nagulat si Janice, ngunit hindi niya ito tinanggihan sapagkat matagal na rin niyang gustong umalis sa ospital at maghanap ng ibang trabaho. Talaga po, sir? Gilbert na lang itawag mo sa akin. Total, ikaw ang savior ko, diba? Biro pa ng binata. Mabilis na lumipas ang halos 1 buwan buhat nang tumira si Janice sa bahay nila Gilbert. Bagamat tinanggap na niya ito bilang tagapagligtas niya, nagtataka pa rin siya kung bakit hindi nito binabanggit ang tungkol sa CPR na ginawa nito sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang nakatayo si Gilbert sa tapat ng ospital kung saan siya dinala noon, biglang may lumapit sa kanyang babae. At ito ay walang iba kundi si Ella na masaya siyang binati. Naku, buti nagkita tayo ulit. Mukhang okay ka na. Wala ka bang naging komplikasyon? Nawalan ka kasi ng malay noon kaya wala akong choice kundi bigyan ka ng CPR. Nanlaki ang mata ni Gilbert at hindi agad nakapagsalita. Dahil naman sa nakashort lamang noon ang binata at may hawak na kape na naka-take out sa plastic, inakala ni Ella na ito ang delivery rider na may dala ng order niya. Kinuha ni Ella ang plastic at muling nagsalita. Ito na ba yung order namin kape? Ella Ramirez ang pangalan ko, tama ba? Tanong pa niya. Napatango na lamang si Gilbert, kaya ibinigay rin ni Ella ang bayad. Heto, salamat.
Kumuha pa ang dalaga ng additional na pera sa wallet at inabot muli sa binata. Tip ko, huwag kang magpakapagod lalo na ngayon mainit, baka mapano na naman ang puso mo. Tsaka, regular ka magpa-check up para hindi na maulit ang nangyari sa'yo. Payo pa nito bago tumalikod. Mistulang estatwa si Gilbert ng sandaling yun at hindi nagawang ibuka ang kaniyang bibig. Kaya nagkibit-balikat na lang si Ella at muling pumasok sa ospital. Naiwan ang binata na nakatitig sa perang ibinigay ng dalaga. Natawa na lang siya nang mapagtanto. Pinagkamalan siyang delivery rider nito. Ayos rin ang babaeng yan. Pero, siya ba talagang nagligtas sa akin? Kung ganoon, sinong nasa bahay ko? Isa na namang nagpapanggap. Ang ngiti ni Gilbert ay unti-unting napalitan ng galit dahil dito. Bagamat ramdam na niya at sigurado na siyang si Ella ang nagligtas sa kanya, naisip muna niyang magpanggap at pangatawanan ang pag-aakala nitong isa siyang delivery rider. Inutusan pa niya si Walter na bilhin ang coffee shop kung saan niya binili ang mga kape na dapat ay ipapasalubong sa ina at kay Janice. Sigurado po ba kayo, sir? Nagtatakang tanong ng assistant. Natatawang sumagot si Gilbert. Oo, at gusto kong palabasin mong isa akong delivery rider doon. Nagulat si Walter. Ano, sir? Ngunit imbis na magpaliwanag, tinapik na lamang ni Gilbert ang balikat ng assistant. Tulungan mo na lang ako, Walter. Pero sir, paano yung kalusugan niyo? Nag-aalalang tanong pa nito. Nakangiti lang na sumagot si Gilbert. Huwag kang mag-alala. Isang magaling na nurse ang makakasama ko. Nang mga sumunod na araw, muling nag-cruise ang landas nila Gilbert at Ella. Mula kasi nang magkita sila, wala nang ibang ginawa ang binata kundi abangan ang dalaga. Miss, tawag ni Gilbert nang makita si Ella na nagmamadaling pumasok sa ospital. Huminto naman ito at lumingon. Ikaw pala, kumusta ka? Hindi ka na ba sinusumpong? Katulad rin ng unang beses silang nagkita, puno ng pag-aalala ang dalaga. Kaya sa pagkakataong yun, hindi na tumahimik si Gilbert. Maraming salamat sa ginawa mo. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagsalita nung nakaraan. Paliwanag ng binata na agad ring pinutol ni Ella. Wala yun. Naku, malilit na ako. Mauna na ako sa'yo. Kita na lang tayo ulit. Wika nito at pumasok na sa ospital. Napangiti na lamang si Gilbert at mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay ang labis na kagalakan at pag-asang mas lalo pang makikilala ang dalaga na tunay na nagligtas sa kanya. Nang mga sumunod na araw, nakaabang muli si Gilbert nang dumating si Ella. Malayo pa lang ay natanaw na rin ito ng dalaga. Ikaw ulit? May delivery ka ba? Tanong pa nito nang makita ang hawak ng binata. Nakangiting sumagot si Gilbert. Oo, pero itong isa para sana sa'yo. Nagtaka si Ella. Sa akin? Pero wala naman akong in-order. Pupunta sana ako doon para makapili ng iba pa. Lalo pang lumapad ang ngiti ng binata. Talaga? Tara, sabay na tayo. Tumango naman ang dalaga. Habang naglalakad sila, nagtanong muli si Gilbert. Miss, pwede ko bang malaman ang pangalan ng savior ko? Natawa si Ella. Savior talaga? Sumagot ang binata. Oo, ikaw ang savior ko. Ang sabi ng doktor, kung hindi dahil sa ginawa mo, wala na sana ako. Tinapik muna ng dalaga ang balikat ni Gilbert bago nagsalita. Normal lang na gawin ko yon. Kaya nga ako nag-nurse para tumulong sa pagliligtas ng buhay. Oo nga pala, pasensya ka na hindi na sumagi sa isip ko na private ang ospital. Malaki bang naging bill mo? Napatingin lang si Gilbert at pilit binabasa ang takbo ng isipan ni Ella. Nagpatuloy naman ang dalaga. Sana pala inantay mo na ako kinabukasan kasi pwede akong humingi ng discount dahil empleyado ako doon. At muli, napagtanto ni Gilbert na talagang ang tingin sa kanya ni Ella ay mahirap. Napailing na lamang ito at bumulong sa sarili. Baka malula ka sa kayamanang meron ako. Dahil sa hindi makasagot ang binata, iniba na lang ni Ella ang topic. Pero yung mga medications mo, sigurado ako may binigay sa yung doktor. Bigyan mo ako ng reseta mo para maka-arbor ako dun sa kakilala ko sa pharmacy. Hinawakan muna ni Gilbert ang kamay ni Ella bago ito naman ang nagsalita. Ako nga pala si Gilbert. Hindi ko pa napapakilala ang sarili ko. Nurse Ella. Hello Gilbert. Nice to meet you. Parehas nang ngumiti ang dalawa. Nang makarating sila sa coffee shop,
Normal lang na kinausap si Gilbert ng mga empleyado na ang alam rin ay delivery rider siya. Lumapit ang cashier upang utusan ito. Gilbert, nandito ka na. Pa-deliver naman ito. Ito ang address. Subalit bago pa makasagot si Gilbert, lumapit ang manager. Kay Ronald mo na yun iutos. Kababalik lang niya. Nakabreak pa yan. Utos nito. Bukod tangi kasing ang manager, ang siyang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Gilbert. Kaya sa tuwing inuutusan ito, ay hinaharang agad. Gilbert, sige na, break ka muna. Magalang namang sumagot ang binata. Thank you, ma'am. Nang maiwan ay si Ella naman ang nagtanong. Anong gusto mo, Gilbert? Libre kita. Hindi pa rin ako nagla-lunch. Umiling ang binata. Ako ang manilibre sa'yo, Ella. Pero hindi rin pumayag ang dalaga. Ano ka ba? Idagdag mo na lang yan, pambili mo ng gamot. Ako nang bahala dito. Dahil sa pamimilit ni Ella, wala nang nagawa pa si Gilbert. Matapos umorder, ay iniabot ng dalaga ang bayad. Tahimik silang naupo sa isa sa bakanting lamesa. Muling inusisa ni Ella ang nangyari kay Gilbert pag-alis nito ng ospital noon. Gilbert, wala bang naging problema pag-transfer mo sa public hospital? Tanong nito kaya umiling lang ang binata. Maya-maya pa ay si Gilbert ang siyang nagtanong. Ella, bakit ang bait mo sa akin? Natawa muna ang dalaga bago sumagot. Bakit ang seryoso naman ang mukha mo? Parang kailangan sagutin kita ng walang halong pagsisinungaling. Bagamat biro lang iyon kay Ella, para kay Gilbert, seryoso siyang malaman ang dahilan. Baka kasi nabubulag siya ng kabaitan nito at muling madismaya sa huli. Hindi nagbabago ang ekspresyon sa mukha ng binata, kaya walang nagawa si Ella kundi sabihin ang katotohanan. Pareho kasi kayo ng sakit ng tito ko. Panimula nito at sumeryoso na rin. Ulila na akong lubos. 7 taong gulang pa lang ako. Walang kamag-anak na gustong kumupkup sa akin noon. Pinagpapasa-pasahan nila ako. Hanggang sa umuwi si Tito Eli, galing Saudi. Agad niya akong sinabihan na mag-impake na ako dahil isasama niya ako sa probinsya nila at sa kanila na ako titira. Kahit na ayaw rin sa akin ni Tita Dolor, pinaglaban niya ako. Pinag-aral at pinalaki ako ng maayos. Kaya lang nagkasakit siya. Nalaman sa findings, mahina ang puso niya katulad ng case mo kaya pinangarap kong magdoktor. Nag-nursing muna ako para maalagaan ko siya. Kaso hindi pa ako nakagraduate na wala na siya. Hindi napigilan ng dalaga ang maluha matapos ang mahabang kwento nito. Hinawakan pa niya ang kamay ni Gilbert bago nagpatuloy. Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Etong number ko, save mo na lang. Wika pa ni Ella. Matapos marinig ang dahilan ng dalaga, hindi maiwasan ni Gilbert na mahulog ng tuluyan ang loob dito. Para sa kanya, natagpuan niya na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Nais niyang mapalapit kay Ella, maging kasintahan ito, at sa huli ay mapangasawa upang makasama habang buhay. Naging malapit ang loob nila Gilbert at Ella, makalipas lamang ang ilang linggo. Naging madalas ang paghatid ng binata ng pagkain o kape sa dalaga. Isang araw, habang naglalakad si Gilbert patungo sa nurse station kung nasaan si Ella at mga kasamahan nito, bitbit niya ang 4 na kape na madalas nilang orderin. Ngunit natigilan nang makita ang isang doktor na malapit kay Ella na para bang matagal na itong magkakilala. Doc Frank, si Ella na lang daw duty kasama mo mamaya. Biro ng isa sa mga nurse na si Jessa. Hinampas tuloy ni Ella ang braso nito. Sira, uuwi ako ng maaga ngayon. Subalit ang biro na iyon ay sinundan pa ng maraming beses na kantsawan kaya napakulot ng noo si Gilbert. Lumapit siya kay Ella at iniabot ang mga kape. Eto ng order niyo. Seryosong mukha nito. Sumabat si Jessa at inabot ang bayad. Heto na, salamat. Saad pa nito na parang pinapaalis na ang binata. Umismid pa ito bago tumalikod kaya naman hinabol siya ni Ella. Gilbert, sabay tayo mamaya. Tumangulang ang binata na bakas ang inis. Nagparinig tuloy ang mga kasamahan ni Ella. Makaasta ka, alam mo boyfriend. Taga-deliver lang naman ng kape. Lumingon si Ella at tinignan ng masama ang kasamahan. Subalit nagkibit balikat lang ito at nagsalitang muli. Totoo naman ah. Si Doc Frank ang bagay sa'yo, Ella. Ano ka ba?
Bagamat wala pang linaw kung anong relasyon ang meron sila Ella at Gilbert, para sa binata, espesyal siya sa dalaga. Ramdam niya ang pag-aalala at pag-aalaga nito sa kabila ng isa lamang siyang delivery rider sa paningin nito. Ngunit kung isang doktor pala ang karibal niya, dapat lang na magpakilala na siya. Yun ang tanging nasa isip ni Gilbert ng mga sandaling yun. Kaya habang papunta sa ospital upang sunduin si Ella, buo na ang loob niyang ipagtapat ang katotohanan. Ngunit naabutan niyang magkasama ang dalaga at ang doktor na si Frank. Ella, sure ka ba? Ayaw mong sumabay sa akin? Ihatid na kita. Doon rin naman ang way ko. Pamimilit nito. Palapit na sana si Gilbert upang pigilan si Ella nang magsalita ang dalaga. Sorry pero hindi magandang tignan na sumabay ako sa'yo. Ayokong mag-isip ng hindi maganda mga kasamahan natin. Isa pa, susunduin ako ni Gilbert. Nahinto pa ito nang maramdaman ng binata sa tabi niya. Oh, andito na pala siya. Hi Ella. Nakangiting bati ni Gilbert at inakbayan pa ang dalaga upang ipakita ito sa karibal. Nagulat man ang dalaga ay sinakyan na lamang niya ito at humawak pa sa bewang ng binata bago nagpaalam kay Frank. Alis na kami. Ingat ka Frank. Naglakad na palayo ang dalawa nang hindi inaalis ang pagkakahawak sa isa't isa. Hindi na rin nakatiis pa si Gilbert at tinanong ang dalaga. Kinukulit ka ba ng taong yun Ella? Gusto mo gulpihin ko? Uwi ka nito kaya natawa na lang si Ella. Gilbert, ano ka ba? Bawal ka magalit ng sobra. Tsaka isa pa, siya yung attending physician mo nung tinakbo kita sa ER kaya na-approve yung pag-admit sa'yo kahit na hindi mo ako kamag-anak. Kwento pa nito. Hindi muling makapaniwala si Gilbert at nagtanong. Ibig sabihin, hanggang sa madala ako sa ospital, sinamahan mo rin ako? Oo naman. Alangan na basta na lang kita iwanan sa ER. Wala kang kamag-anak. Wala ka pang ID kaya hindi ko alam kung sinong kukontakin. Kaya inasikaso ko na lahat para ma-admit ka. Kung hindi nga na ako tinawagan ng tita ko, willing rin ako na bantayan ka magdamag dahil day off ko rin naman kinabukasan. Mabuti na lang andun si Janice kaya sa kanya kita ibinilin. Kaso bigla na lang nawala yun eh. Di ko alam saan siya nagpunta. Kwento muli ng dalaga. Napagtagpi-tagpi na ni Gilbert ang mga pangyayari at naisip niyang kinuha ni Janice ang pagkakataong yun para makaalis na sa ospital. Subalit para sa kanya, panloloko pa rin ito dahil bukod tanging si Ella ang nagligtas sa kanya. Ella, ang totoo. Panimula ni Gilbert na handa na sanang ipagtapat sa dalaga ang kanyang tunay na pagkatao. Subalit bigla na lamang nagring ang cellphone ni Ella. Hello? Oh, Marie. Bakit? Ano? Umalis ka na sa bahay? Hala ka, paano yung natira mo sa upa? Sigurado ka ba? Gusto mo i-transfer ko na lang sa'yo? Okay, sige. Salamat. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga muna si Ella bago humarap kay Gilbert. Ay nako, umalis na naman yung boardmate ko. Kailangan kong maghanap ng bagong cashier sa upa. Baka may kakilala ka, Gilbert. Agad na nagbago ang isip ng binata at minabuti na lamang na ipagpaliban ang pag-amin sa dalaga. Sa halip, naisip niyang tumira kasama ito. Ako na lang, Ella. Saad ni Gilbert na ikinagulat ni Ella. Seryoso ka? Natatawang tanong nito. Ang totoo, matagal na rin ako naghahanap ng maupahan. Nakikituloy lang kasi ako sa kakilala. Saad ni Gilbert na ikinagulat ng dalaga. Ano? Nasaan ang kamag-anak mo? Sa kalagayan mong yan, dapat hindi ka nag-iisa. May tono na naman ng pag-aalala sa tinig ng dalaga na labis na na-appreciate ng binata. Pilit na nagsinungaling si Gilbert. Nasa probinsya sila. At katulad mo, nakikipagsapalaran ako dito sa Maynila. Ano ka ba? Baka mapano ka kung mag-isa ka. Bakas pa rin ang pag-aalala kay Ella. Ngumiti naman ng malapad ang binata. Kaya nga pumayag ka na maging boardmate ako, Ella. Promise, wala akong gagawin. Behave lang. Biro pa nito. Hindi ako takot sa'yo, no? Isang turo ko lang ng anesthesia sa'yo, tulog ka kaagad. Biro rin ng dalaga. Napahawak tuloy si Gilbert sa braso niya. Grabe ka namang nurse. Kunwaring takot na saad nito, kaya nauwi na lang sa tawanan ng biruan nila. Maliit na apartment pala ang tinutuluyan ni Ella na may 2 kwarto. Kaya wala namang problema sa dalaga kahit na lalaki pa si Gilbert sapagkat may personal space naman sila.
Sa huli ay pumayag rin si Ella at ipinaalam ito sa landlord na si Aling Sita. Buong akala pa nga nito ay magkasintahan ng dalawa sapagkat bagay na bagay raw ang dalawang ito. Kinuha tuloy itong pagkakataon ni Gilbert para maglambing sa dalaga. Kung ganun pala, dapat sagutin mo na ako, Ella. Maikli lang ang buhay. Hindi ko maibibigay sa iyong buong pag-ibig ko. Nahinto ang binata nang biglang sumabat ang dalaga. Ano ba yung sinasabi mo, Gilbert? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ka nakakatuwa. Galit ngunit maluhaluhang saad ng babae. Natigilan tuloy si Gilbert at niyakap na lamang ito. Sorry, biro lang naman, Ella. Alam kong walang mangyayaring masama sa akin dahil kasama kita. Lalo na ngayon na nasa iisang bubong na lang tayo. Sorry na, nagbibiro lang ako. Wala nang nagawa pa ang binata kundi hagurin na lang ang likod ng dalaga. Sa kabila ng pagkakaiba ng agwat sa propesyon nila Gilbert at Ella, nanatiling malapit ang loob ng dalawa sa isa't isa kahit na pinagtatawanan ng kanilang relasyon at sinasabing bulag ang dalaga sa pag-ibig na mas pinili nito ang delivery rider kesa isang doktor. Wala siyang pakialam. Para kay Ella, si Gilbert na rin ang ibinigay ng Diyos sa kanya upang makasama ito habang buhay. Nang dahil rin kay Gilbert ay muli siyang nabuhayan ng loob, dulot ng labis na pagsisisi noon na hindi na nailigtas ang tiyuhin na may kapareha sa sakit nito. At upang mawala na ang regret na yun sa buhay niya, willing siyang ibigay ang buong pusong pag-aalaga sa binata. Oo na nga. I love you na, Gilbert. Pag-uulit ni Ella dahil sa reaksyon ng binata na hindi makapaniwala. Talaga ba, Ella? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? Totoo ba? Walang pagsidlan ang tuwa nito. Pabirong sumagot tuloy ang dalaga. Ayaw mo ba? Agad na niyakap ng mahigpit ni Gilbert si Ella. Salamat, mahal ko. Nawawala na ako ng pag-asa eh. Kunwari ay nagtatampo pa ito, kaya ngumiti ang dalaga at biniro rin ito. Susuko ka na agad? Saad ni Ella. Ngumiti si Gilbert bago nagsalita. Kasi naman, ang bigat ng kalaban ko. Isang doktor. Biro pa nito. Subalit seryosong sumagot ang dalaga. Wala akong planong piliin ng taong yon, Gilbert. Ikaw ang gusto kong alagaan habang buhay. Salamat, Ella. Mahal kita. Wika ng binata. Hinaplos naman ni Ella ang pisngi ng nobyo. Mahal rin kita, Gilbert. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalo ng isang matamis at mainit na halikan ang bagong magkasintahan. At dahil sa girlfriend na kita, Ella, kuhain mo tong ATM ko at ikaw nang magtabi. Saad ni Gilbert sa gitna ng kanilang mga labi. Natawa ang dalaga bago sumagot. Ano ka ba? Bakit mo ba binibigay sa akin ng ATM mo? Nung nakaraan ko pa sinabing ikaw dapat ang magtabi niyan. Girlfriend na kita. At magkasama naman tayo sa isang bahay kaya lahat ng gastusin, ikaw ang nakakaalam. Tsaka dapat lang 'di ba na i-surrender ni Mr. ang sahod niya kay Mrs. Biro ulit ng binata. Lalo pang natawa ng malakas si Ella. Ayos ka rin ah. Kakasagot ko lang sa'yo at talagang asawa na agad. Hinila ni Gilbert ang kasintahan upang kumandong ito sa kanya bago nagsalita. Aba syempre, ika nga nila. Gaano man kahaba ang prosesyon. Sa simbahan pa rin ang tuloy natin. Mahigpit niya itong niyakap at muling hinalikan. Hindi rin nagtagal ay mas lalo pang lumalim ang pag-iibigan nila Gilbert at Ella na buhat ng maging magkasintahan ay hindi na mapaghiwalay sa isa't isa. Sabay silang papasok sa trabaho at uuwi sa kanilang munting tahanan. Ella, talaga bang okay lang sa'yo na gawin natin to? Kahit hindi pa tayo kasal. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sinabi ko naman sa'yo na mag-aantay ako. Hirap na wika ni Gilbert dahil matapos ang kanilang mainit na halikan ay sabay silang nahiga sa kama ng dalaga. Hinaplos ni Ella ang mukha ng nobyo. Hindi mo ako kailangan alalahanin, mahal ko. Sinabi ko na sa'yo na nakita ko ng future ko kasama ka, Gilbert. Ang inaalala ko lang ay, baka habang nagsisiping tayo, biglang umatake yung sakit mo. Teka, ihahanda ko muna yung gamot mo. Biro ng dalaga sa huli, kaya napanguso ang binata. Ano ba, Ella? Seryosong tao eh. Pagmamaktol pa nito, natawa ang dalaga bago sinuyo ang nobyong napatiklop sa tabi ng kama. Niyapos niya ito at muling inasar.
Nagbibiro lang ako, mahal ko. Masyado ka kasing seryoso eh. Para namang mga teenager pa tayo. Ang tanda mo na kaya. Laking gulat ni Ella nang bigla na lamang bumangon si Gilbert at ikinulong ang mga kamay niya sa kanyang ulunan bago ito umibabaw sa kanya. Talagang hinahamon mo ako, mahal ko. Humanda ka ng mag-day off bukas, Ella. At yak napapaguring kita magdamag. Wika ni Gilbert bago inangkin ang mga labi ng kasintahan. Buong puso naman itong tinanggap ng dalaga at ipinulupot pa ang mga kamay sa leeg ng nobyo. Matapos ang halos 5 buwan, buhat ng maging magkasintahan, tuluyan ang nagsalo ng mainit na gabi sila Gilbert at Ella bilang patunay ng kanilang matibay na pagmamahalan. Sadyang wala na ngang makakahadlang pa sa kanilang wagas na pag-iibigan. Subalit hindi pa rin tumigil ang mga katrabaho ni Ella na tuksuhin siya sa doktor na si Frank. Nanghihinayang daw kasi ang mga ito sa future ng dalaga dahil sa magaling itong nurse na maaari pa sanang umunlad sa tulong ng doktor. Ngunit kitang-kita na nahumaling na ito ng husto sa isang delivery rider. Ang katrabahong si Jessa ang nagsermon muli kay Ella. Ano ka ba, Ella? Seryoso ka na talaga sa delivery guy na yon? Anong future mo doon? Huwag kang tanga sa pag-ibig. Lilipas rin yan. Bago pa makapagsalita si Ella, nasa likuran na agad si Gilbert na sinusundo na ang kasintahan. At anong masama kung isa lang akong delivery? Hindi mo ba alam kung magkano ang kinikita ko? Mahal, bakit hindi mo ilibre mga kaibigan mo gamit ang ATM na binigay ko sa'yo? Pagyayabang pa nito na halatang galit. Hinawakan tuloy agad ni Ella ang braso ng nobyo. Hayaan mo na sila, Gilbert. Tara na. Yayapan nito. Ngunit paghila niya ay siya namang pagdating ni Frank, kaya nagkabungguan sila. Mabilis na niyakap ni Gilbert ang kasintahan upang hindi ito matumba. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Mainit pa rin ang ulo ng binata. Hindi rin naman iyon nagustuhan ni Frank at sumagot ng, kung manggugulo ka lang dito sa ospital, mabuti pang lumabas ka na. Huwag mong dalhin rito ang pagiging basag ulo. Anong sinabi mo? Galit na saad ni Gilbert at agad na inambahan ang doktor. Mabilis na umawat rin ang nobya nito. Gilbert, ano ka ba? Tama na yan! Ayaw pa sanang huminto ni Gilbert nang biglang kumirot ang puso niya at mapahawak siya sa dibdib. Nataranta tuloy bigla si Ella. Yan ang habang sinasabi ko eh. Halika na, umuwi na tayo. Saad nito at hinila na palabas ang nobyo. Habang nakasakay sa bus, hindi rin napigilan ni Ella na sermonan pa ang kasintahan. Ang tapang-tapang, alam nang may problema sa puso. Yan tuloy, isang kirot lang, talo ka na agad. Tandaan mo yan. Nahinto lamang ito ng pilit na tumawa si Gilbert at pinisil ang ilong ng nobya bago nagsalita. Ang lakas mo ring mga asareno. Asawa ba talaga kita? Biro pa nito. Bahagyang hinampas na lang ni Ella ang braso nito na inis pa rin sa padalos-dalos nitong kilos. Huwag mo nang uulitin yan at tuturukan talaga kita agad ng pampakalma. Siniksik na lamang ni Gilbert ang mukha sa balikat ng kasintahan. Oo na, hindi na mauulit. Sorry kung pinag-alala kita. Kinabukasan, habang naka-duty si Ella ay nilapitan siyang muli ni Frank. Ella, kumusta ng pasyente mo? Tanong nito. Kasual namang sumagot ang dalaga sa pag-aakalang ang tinutukoy nito ay ang pasyente sa kabilang kwarto. Stable na Doc ang BP niya. Wala pa namang instruction si Doc Philip kundi monitoring lang sa BP. Nahinto siya nang umiling ang kausap. Yung taong iniligtas mo na ngayon ay kasintahan mo. Saad ni Frank. Sumabat agad si Ella. Gilbert. Gilbert ang pangalan niya. At hindi ko lang siya basta kasintahan. Tulad ng madalas niyang sabihin. Asawa ko siya. Ang pasyente bang tinutukoy mo yung asawa ko, Doc? Napailing muna si Frank bago sumagot. Ella, sigurado ka ba sa nararamdaman mo sa taong yun? Hindi kaya ginagawa mo lang yan dahil sa pagsisisi mo na hindi mo nailigtas ang tito mo. Tumahimik ka! Agad na muling sumabat ang dalaga at galit na nagpatuloy. Wala kang karapatan na questionin ang nararamdaman ko. Hindi ko kailangan na magpaliwanag sa'yo. Paalis na sana si Ella nang hawakan ni Frank ang braso niya. Sigurado akong gagawin mo rin sa taong yun ang ginawa mo sa akin. Pero ang pagkakaiba namin, literal na wala namang perang taong yan. Di tulad ng pamilya ko. Wala kang mapapala dyan. Nahinto si Frank ng isang malakas sa sampalang umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway na yon.
Nagkasundo tayong magpapanggap na hindi magkakilala. Kaya please lang, layuan mo ko. Galit na wika ni Ella at tuluyan ng umalis. Sa pagpunta ni Ella sa locker, ay hindi niya napigilang maiyak nang muling maalala ang sakit na dulot ng unang pagkabigo niya sa pag-ibig. At yun ay walang iba, kundi ang doktor na si Frank. Mga high school pa lang sila noon nang maging magkasintahan. Parehas silang nangarap na maging doktor. Sabay silang nag-aaral at nagtutulungan upang makapasa sa lahat ng exams. Hanggang sa tumutol ang tiyaheng si Dolor na pag-aralin pa siya ng asawa nito. Ngunit naging matigas ang Tito Eli niya na mas pipiliin pa si Ella. Kaya naman nag-aral siya, ngunit bilang isang nurse, hindi tulad ni Frank. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanilang naging pagsasama. Sinusuportahan nila ang isa't isa. Ngunit noon pa man ay tutol na ang ina ng binata sa dalaga. Lalo na nung namatay na ang tiyuhin nito, ay tuluyan ng pilit pinaghiwalay ang dalawa. Kinausap si Ella ng ina ni Frank. Isa ka lang uli lang nagpupumilit na umangat gamit ang anak ko. Hindi ako papayag na isama mo siya sa miserable mong buhay. Inihagis pa nito ang pera sa mukha ng dalaga bago nagpatuloy. Alam ko naman na pera lang ang habol mo sa anak ko. Katulad ng tiyahin mo na hindi halos magkanda-ugaga sa kapiranggot na ibinigay ko. At para may share ka naman, pulutin mo yan at huwag ka na magpapakita pa kay Frank. Umiyak na umuwi si Ella. Ngunit imbis na isang pamilya sana ang tutulong sa kanya, tulad ng tiyuhin, ay ang galit na tiyahin niya ang sumalubong sa kanya. Kaliwat kanan siyang pinagsasampal nito. Layuan mo ng lalaking yun. Kung ayaw mong ikulong kita sa kwarto, o mas mabuti pa huminto ka na dyan sa pag-aaral mo. Agad na nagmakaawa si Ella. Huwag po, Tita Dolor. Susundin ko pong gusto nyo. Basta wag nyo po akong pahintuin. Scholar po ko kaya wala pong gastos. Hinawi lang ni Dolor ang kamay ni Ella. O siya. Mag-aaral ka kung gusto mo. Basta pag nagtrabaho ka, tiyakin mong bubuhayin mo kami ni Jason, katulad ng ginawa sa'yo ng asawa ko. Kaya buhat noon, inilaan na ni Ella ang kalahati ng buhay niya sa pagtataguyod sa mga ito na walang tigil sa paulit-ulit na pagsumbat. Ipinalabas naman ng ina ni Frank na pera lamang ang habol sa binata, kaya agad itong nakipaghiwalay. At matapos ang 3 taon, muli silang nagkita sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Nadestino rin kasi doon si Frank at nagkasundo nga sila na magpapanggap na hindi magkakilala. Ngunit noong araw na tinulungan ni Ella si Gilbert, walang choice ang dalaga kundi hingi ng tulong ni Frank upang maaprubahan ang pag-admit nito sa ospital. At mula nga noon, panay na ang tuksuhan ng mga katrabaho sa kanilang dalawa. Namumugto ang mga mata ni Ella nang lumabas ito ng ospital, kaya labis na nag-alala si Gilbert. Ella, saad nito at agad hinawakan ang mukha ng kasintahan. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Subalit imbis na magsalita, mahigpit na yumakap lang ang dalaga sa nobyo at muling umiyak ng husto na para bang nag-breakdown ito. Nang mahimasmasan, ay nasa bahay na si Ella habang yakap pa rin ni Gilbert na panay lang ang paghagod sa likod nito. Kapag okay ka na mahal ko, handa akong makinig sa lahat ng sasabihin mo. Wika ng binata. Dahan-dahan na ring nagsalita ang dalaga. Gilbert, gusto mo bang makilala ang pamilya ko? Bakas ang pag-aalala sa tinig ng dalaga, kaya hinawakan ng nobyo ang kamay nito. Oo naman, Ella. Ako ng swerteng lalaki dahil sa ipapakilala mo ako sa pamilya mo. Seryosong saad ni Gilbert. Tumingin ang dalaga sa mga mata ng kasintahan na para bang ito ay nangungusap. Gilbert, ipangako mo na hindi ka magbabago kapag nakilala mo na sila, ha? Tatanggapin ko sila ng buong puso ko, Ella. Hindi mo kailangan mag-alala pa. Muling niyakap na lamang nito ang nobya matapos sabihin yon. Taliwas sa inaakala ni Gilbert na mabubuti rin ang kamag-anak ni Ella, ay labis siyang nadismaya sa mga ito. Sapagkat sa pintuan pa lang, hindi na niya nagustuhan ang pagbati ng tiyahin nitong si Dolor. O Ella, asan ang padala mo? At sino yung kasama mo? Lumapit pa ang isang binatilyo kay Ella upang manghingi ng panigarilyo nito. Inabutan naman ito ng dalaga, kaya napasimangot si Gilbert. Tita Dolor, si Gilbert po, asawa ko. Pagpapakilala ni Ella na ikinagulat ng binata. Nagsasama po kami sa Maynila. Agad namang sumabat si Dolor. Aba,
Huwag mong sabihin na porket may asawa ka na ay pababayaan mo na kami ng pinsan mo. Aba, mahiya ka sa tsuhin mo. Tandaan mo na kung hindi dahil sa asawa ko wala kang mararating. Panunumbat nito. Hindi man alam ni Gilbert ang buong pangyayari, sumabat rin ito. Hindi ho ata tama na sumbatan yung asawa ko ng ganyan. Pagtatanggol nito. Ngunit pinigilan rin siya ni Ella. Gilbert, tama na yan. Ang puso mo. Subalit hindi huminto si Dolor at galit ring nagsalita. At sino ka? May pera ka ba ha? Baka naman si Ella pang bumubuhay sa'yo. Makikihati ka pa sa kinikita niyan. Ano na lang matitira sa amin? Lalong hindi iyon nagustuhan ni Gilbert. At anong tingin niyo kay Ella? Personal bank account niyo. Nabidruhan niyo ng pera. Bakit hindi kayo magtrabaho? Gilbert, tama na sabi. Awat ni Ella at hinila na ang braso nito palabas ng bahay. Pero humabol pa rin si Dolor. Hoy, mayabang kang lalaki ka? Huwag kang makatapak-tapak ulit dito sa bahay ko at talagang hindi ka makakauwi ng buhay. Pagbabanta pa nito. Bakit? Akala nyo? Natatakot ako sa inyo? Panghahamon ni Gilbert. Kaya inawat ulit ito ni Ella. Tama na. Huwag ka na magsalita pa, please. Pilit na pinatingin nito si Gilbert sa kanyang mga mata upang huminahon na. Nang makalayo ang magkasintahan, nanatiling tahimik si Ella. Kaya napabuntong hininga muna si Gilbert bago nagsalita. Bakit ka pumapayag na ginagano ng mga taong yun, Ella? Tanong ng binata. Mga kamag-anak ko sila, Gilbert. Hindi ba't nangako ka na tatanggapin mo sila? Kung ganun ba, iiwanan mo na ako? Bakas ang panginginig sa tinig ng dalaga. Napailing ang binata. Ella, hindi to tungkol sa'yo. Ang mga taong yun, hindi mo nakikita. Pinagsasamantalahan nila ang kabaitan mo. Pero sila lang ang tangi kong kamag-anak. Pagtanggol ni Ella na tinutulan ni Gilbert. Hindi ganun ang pagtrato sa isang kamag-anak, Ella. Napayuko na lang ang dalaga bago nagsalita. Ang totoo, Gilbert, sinama kita rito para makita ang reaksyon mo. Pero mukhang parehas lang kayo ng dati kong kasintahan. Sa tingin ko, hindi rin tayo magkakaigihan at sa huli mas pipiliin mong iwanan na lang ako. Ella, agad na hinila ni Gilbert ang nobya upang yakapin ito. Ano bang sinasabi mo? Wala akong pakialam sa mga taong yun. Ikaw ang mahalaga sa akin. Ipinagtapat ni Ella ang naging karanasan noon kay Frank at kung paano inalipusta ang kaniyang pagkatao. Nagkuyom ang mga kamao ni Gilbert sa narinig habang panay ang pagluhang muli ni Ella. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari, Ella. Mahal kita. Yan ang itaga mo sa isipan mo. Mahal kita habang buhay at ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Hindi mo alam kung gaano ko kasi na marinig mula sa bibig mo na asawa mo ako. Kaya please, huwag mong pagdudahan ng feelings ko para sa'yo. Dahil totoong lahat ng to. Mahigpit na niyakap ni Gilbert si Ella at hinalikan ang mga labi nito. Dahil sa tinatago ring lihim ni Gilbert, minabuti niyang aminin na kay Ella ang totoong pagkatao upang malaya na siyang matulungan ito. Gilbert, saan ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Ella. Nakangiti naman ang nobyo bago sumagot. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ikaw naman ang ipapakilala ko sa nanay ko? Huwag kang mag-alala. Malayong malayo siya sa tita mo. Ayan ka na naman, mahal. Sabi ko sa'yo, diba? Huwag mo nang isipin yun. Masistress ka lang. Biro pa ng dalaga. Laking gulat ni Ella na sa isang malaking bahay sila nagpunta. Animoy bahay ng isang kilalang tao at mayaman ang lugar na yun. Naisip tuloy niyang marahil ay katiwala ang ina nito. Subalit nang makapasok sa sala, nagkagulatan sila Janice at Ella. Janice? Ella? Tawagan nila sa kanya-kanyang pangalan. Si Ella ang siyang unang nagtanong. Janice, bigla ka nalang nawala sa ospital. Agad sumagot si Janice. Oo, bigla kasing isang offer na magandang dumating sa akin. Bumaling pa si Janice kay Gilbert, subalit sinamangutan lang ito ng binata at umismid. Hinawakan tuloy ni Ella ang kamay ng nobyo upang tumingin ito sa kaniya. Subalit bago pa siya makasagot, umalingaw-ngaw ang tinig ng ina ni Gilbert mula sa likuran. Ano bang nangyayari, Gilbert? Nakangiting abot tengang lumapit ang binata sa ina at niyakap ito. Mom, gusto kong ipakilala sa inyo ang girlfriend ko na soon to be my wife na rin.
at ang nag-iisang nagligtas ng buhay ko. Si Ella. Proud na pagpapakilala ni Gilbert. Mababakas ang labis na pagkabigla sa ina ng binata. Nagligtas ng buhay mo, anak? Hindi ba't si Janice yun? Nagtatakang tanong pa nito at bumaling sa personal nurse niya. Hindi naman mababakas kay Janice na may inilihim ito at agad sumagot. Pero totoo namang binantayan kita sa ospital. Hindi ba, Ella? Ibinilin mo siya sa akin? Ngunit nanatiling tahimik lang si Ella, kaya si Gilbert ang siyang sumagot. Yun nga nagbantay ka lang. Sana sinabi mo ang tungkol sa ginawa ni Ella. Sa kabila ng pagitan ng salita ni Gilbert at Janice, biglang nagsalita si Ella. Janice, pwede ba kita makausap ng sarilinan? Kahit saglit lang. Oo naman. Wika ni Janice at lumapit kay Ella. Agad na humawak si Gilbert sa braso ng kasintahan upang pigilan ito. Ella. Subalit laking gulat niya nang bigla na lang itong hinawi ng nobya at walang imik na sumunod kay Janice. Paglabas ng garden ay si Janice ang siyang unang nagsalita. Ella, hindi ko alam kung paano mo iniligtas si Gilbert. Pero kasi, tinanong nila ako kung ako bang nagbantay sa kanya. Kaya sinabi ko na ako nga. Tapos nag-offer na sila na maging personal nurse ni Ma'am Glenda. Yun lang naman ang nangyari. Paliwanag nito. Sumabat si Ella. Si Gilbert, totoo bang anak siya ng amo mo? At silang nagmamayari ng bahay na to? Nagtataka si Janice sa tanong na yon, pero sinagot na lamang niya. Oo, isang mayaman na negosyante ang pamilya nila Gilbert. Kaya nga maraming nagpanggap na nagligtas sa kanya. At lahat sila, pera lang ang habol sa pamilya. Kaya noong ako na ang tinanong, ginrab ko na agad ang trabahong to. Alam mo naman na hindi ako ganun kagaling. At madalas rin akong magkamali, di ba? Napagtanto tuloy ni Ella na kaya nagpanggap si Gilbert bilang isang delivery rider katulad ng pag-aakala niya ay upang malaman kung peke at gold digger rin siya. Galit na napabulong si Ella. Ang lakas rin ng loob ng taong yun na gawin sa akin to. Saad niya at dali-daling bumalik sa loob ng bahay upang kumprontahin naman ang binata. Naabutan niyang mag-isa ito na panay ang lakad na paruot pa rito. Gilbert, bakas ang diin ng galit sa tawag ni Ella, sabay hila sa kwintas na ibinigay sa kanya ng binata bago nagpatuloy. Kontento ka na ba na malamang hindi ako isang gold digger? Agad na nakaramdam ng takot ang binata dahil bakas na bakas sa mata ng kasintahan ng sobrang galit. Ella, please, let me explain. Pagmamakaawa nito. Ngunit hindi na nagpapigil pa si Ella. Kinuha rin niya sa wallet ang ATM na ibinigay sa kanya noon ng kasintahan. Heto, kunin mong lahat ng ibinigay mo sa akin. Hindi ko yan kailangan, Gilbert. Simula ngayon, maghiwalay na tayo. Pahayag ng dalaga na ikinabigla ng binata. Ella, ano ka ba? Huwag mo akong biruin ng ganyan. Hinawakan ni Gilbert ang mga braso ng nobya, subalit nanlaban ito. Buong lakas nitong itinulak ang binata palayo. Galit pa rin nagsalita ang dalaga. Huwag ka nang magpakita pa sa akin. Ilalabas kong lahat ng gamit mo sa bahay. Yun lamang at muling tumalikod si Ella bago nagmamadaling naglakad palabas. Mabilis na humabol si Gilbert. Ella, sandali lang please. Please naman pakinggan mo ako. Muling hinawakan nito ang braso ng kasintahan at pilit itong niyakap. Mahal kita, please. Ella. Subalit batigas si Ella at hinawi lamang itong muli. Tama na. Maghiwalay na tayo, Gilbert. Ayoko na. Ani mo'y gumuho ang mundo ng binata sa mga narinig at hindi na magawang ikilos pa ang katawan. Kaya naman sinamantala ito ni Ella at agad na tumakbo palabas. Dahan-dahang napaluhod si Gilbert at pinunood na lamang ang pag-alis ng pinakamamahal na dalaga. Kinaumagahan, maagang nagpunta si Gilbert sa bahay na tinitirahan nila ni Ella. Magdamag itong hindi halos nakatulog, kakaisip sa kasintahan. Subalit tulad ng sinabi ng dalaga, nasa labas na ang mga gamit niya. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit walang nagbukas ng pinto. Hindi naman sumuko si Gilbert at nagpabalik-balik pa rin ito, maging sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ella. Subalit sadyang pinagtataguan na siya ni Ella. Kapag nakita na ito ng dalaga o kaya ay may nagsabi sa kanya na nasa labas ang binata, ay iiwas na siya. Gayunpaman,
Dumating rin ang araw na sila ay nagkaharap muli, makalipas ang halos 1 linggo. Ella, laking gulat ng dalaga na bigla na lamang lumitaw ang binata mula sa likuran niya. Palabas na siya noon ng ospital mula sa kanyang duty. Ella, please, mag-usap naman tayo. Please, hayaan mo ako magpaliwanag. Pagmamakaawang muli ng binata. Muling inalis lang ni Ella ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Ano ba, Gilbert? Mag-move on ka na. Katulad sinabi ko sa'yo, wala na akong planong makipag-ayos pa sa'yo. Matigas na pahayag ng dalaga. Ella, please. Nagpumilit si Gilbert at pilit niyapos ang dalaga. Nagpumiglas naman si Ella. Bitawan mo ko. Nahinto si Ella nang bigla na lamang may humila kay Gilbert upang ilayo ito sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Frank na pauwi na rin ng mga oras na yon. Ang sabi niya bitawan mo siya. Bingi ka ba? Itinulak pa nito si Gilbert palayo. Frank, tama na yan. Awat ng dalaga dahil napahandusay si Gilbert sa sahig. Galit na nagsalita si Frank. Ano bang tama na, Ella? Binabastos ka lang naman ang hayop na delivery na to. Hoy ikaw, kung ayaw na sa'yo, huwag mong isiksik ang sarili mo. Agad na sumabat si Ella. Tumahimik ka na. Pwede ba? Iwanan mo kami. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Galit ring saad ng dalaga kay Frank. Tumawa si Frank na para bang nangungutya ito. Alam mo, Ella, hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na ipagpapalit mo ko sa isang katulad nito. Muling sumabat ang dalaga. Mas pipiliin ko na ang katulad niya kaysa sa'yo na sunod-sunuran sa saya ng nanay mo. Walang sariling desisyon at higit sa lahat, hindi ako kayang panindigan. Mas piniling maniwala sa nanay mo kaya huwag kang magsalita na parang napakabuti mo. Kung may pagkakataon lang ako na burahin ka sa alaala ko, ginawa ko na. Binuhos ni Ella ang lahat ng sama ng loob sa dating kasintahan, kaya natulala na lamang si Frank at hindi nakasagot. Pilit na tumayo si Gilbert upang tulungan si Ella. Itinulak naman ito si Frank bago nagsalita. Layuan mo si Ella! Sigaw nito, ngunit napaupong muli at humawak sa dibdib nito. Kaya agad na nataranta si Ella at mabilis na lumapit dito. Gilbert, inilalayan niya agad ito at hindi napigilang sermonan. Isa ka pa, sinabi ko nang tumigil ka na. Ang kulit-kulit mo, lalaban ka pa talaga. Alam mo nang mahinang puso mo. Nahinto ito nang maubo ang binata dahil sa pagpigil sa tawa nito. Gilbert, ano ba? Saway pa ni Ella, sabay hampas sa braso nito. Hindi naman maiwasan ni Frank na isiping nagmamahalan talaga ang dalawa, kaya tumalikod na lamang ito. Subalit hindi pa siya nakakalayo, agad rin siyang bumalik. Gilbert! Gilbert! Natatarantang tawag kasi ni Ella sa binata na nahihirapang huminga. Lumapit si Frank upang tulungan ng dalawa. Tara na, dalhin na natin siya sa loob. Muling na ospital si Gilbert dahil sa fatigue at sobrang stress. Tahimik na nagbabantay si Ella nang pumasok si Frank. Ella, alam kong huli na para humingi pa ng tawad sa'yo. Pero tatanungin kita ulit. Sigurado ka na ba sa kanya? Tanong ni Frank. Tulad ng sinabi ko, hindi magandang pinakikialaman mo pa ako. Malamig ang pagtrato ng dalaga. Ngunit hindi huminto si Frank. Pero Ella, hindi mo ba naisip na kaya mo lang naman pinili yung taong yan ay para matakpan ang pagsisisi mo noon na hindi mailigtas ang tito mo? Alam ko na parehas sila ng case, kaya sigurado ako na yun ang dahilan mo. Nahinto muli si Frank. Nagsalita kasi bigla si Gilbert. Totoo ba, Ella? Hindi mo nailigtas noon ang tito mo? Kaya ako ang pilit mong nililigtas. Malungkot ang mga mata ng binata na labis ang kaba sa sagot na maririnig niya. Tumango si Ella bago nagsalita. Oo, para makabawi sa tito ko. Kaya kita tinutulungan. Yun lang ang dahilan, Gilbert. Kaya please lang, layuan mo na ako. Huwag mo na akong kulitin pa. Nagulat si Frank sa narinig sa dating kasintahan. Malungkot na sumagot si Gilbert. Naintindihan ko. Simpleng sagot niya at inabot ang cellphone na nasa lamesa upang tawagan ng assistant nito. Walter, asan ka? Ilabas mo na ako dito sa ospital. Nagimbal si Ella sa narinig at sumabat. Gilbert, hindi pa tapos ang mga lab test mo. Hindi ka pwedeng basta umuwi.
Bakas ang pag-aalala sa mukha ng dalaga, ngunit umiwas lang ang binata. Nangyari na rin ito nung nakaraan. Ang assistant ko nang bahalang mag-asikaso sa lahat. Hindi mo na ako kailangan tulungan pa. Sagot ni Gilbert nang walang buhay at hindi man lang tumitingin sa dalaga. Nalito naman si Frank dahil sa narinig hanggang sa pumasok si Walter ng kwarto. Sir Gilbert, Wika nito. Walter, tawagan mo si Christian para maayos ulit ang pag-transfer ko. Utos pa nito. Yes sir. Sagot ni Walter bago bumaling kay Ella. Ikaw po ba ang nurse na naka-assign sa kanya? Kailangan mo kasing pumirma dito, pati ng doktor. Tumango si Ella at pinirmahan ang mga dokumento bago inabot kay Frank. Matapos yun ay inalalayan na ni Walter si Gilbert na tumayo. Bakas nahirap pa rin ang binata kaya napaupo itong muli. Agad namang lumapit si Ella para tumulong. Gilbert, bakit hindi ka muna magpahinga dito? Gabi na rin naman. Bukas ka na magpa-discharge. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Si Walter nang bahala. Malamig ang tinig ni Gilbert na hindi pa rin tumitingin sa dalaga. Animoy kutsilyong matalim namang tumusok sa puso ni Ella ang malamig na pagtratong iyon ng binata. Hindi tuloy niya maiwasang magsalita na para bang maiiyak. Kung yan ang gusto mo, Gilbert. Dahan-dahang bumitaw si Ella at dumistan siya dito. Siya namang pagbalik ni Walter na may dala ng wheelchair. Hindi magawang basta na lang iwan ni Ella si Gilbert. Bagamat hindi siya nililingon nito, ay inihatid pa rin niya ito hanggang sa dumating ang ambulansya na maglilipat dito. Gilbert, tawag ni Ella. Ngunit bago pa makasakay ang binata, biglaan na lamang itong natumba. Gilbert! Sigaw ni Ella at dali-daling tinulungan ang lalaking pinakamamahal. Sa isang iglap lang, bigla na lamang naging kritikal ang lagay ni Gilbert na kinailangan pang dalhin sa ICU. Dumating rin si Christian na siyang personal na doktor ng binata. Maging ang ina at si Janice ay nagpunta rin. Walang araw na lumipas na hindi binantayan ni Ella si Gilbert. Halos gabi-gabi siyang gising at nagbabantay sa labas ng ICU. Madalas rin niyang kausapin at bulungan ang binata na huwag itong susuko. Gilbert, please. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Please. Mahal kita. Huwag mo akong iwan. Etong palaging usal ni Ella. Walang sawa rin siyang nagdasal sa Adoration Chapel gabi-gabi. Halos hindi na nga siya nauwi. Ayaw kasi niyang makatanggap ng kahit na anong balita habang wala siya sa tabi nito. Makalipas ang 2 araw, inilipat na rin sa ward si Gilbert, subalit wala pa rin itong malay. Araw-araw, pinupunasan at maingat na binibihisan ni Ella si Gilbert. Magdamag rin niya itong binabantayan, subalit kapag dumating na ang ina ng binata, ay nagmamadali itong umalis ng kwarto. Iha, mag-almusal ka muna. May dala kaming pagkain ni Janice. Yaya ng matanda. Kumain na po ako. Kakausapin ko lang pong doktor. Yun ang madalas na isagot ni Ella na halatang halata ang pag-iwas sa ina ni Gilbert. Natatakot kasi siyang gawin rin ito ang ginawa ng ina ni Frank noon sa kanya. Oras na malaman ng tungkol sa kanyang pamilya. Tahimik na nagbabantay si Ella kay Gilbert nang tumunog ang kanyang cellphone at ito ay walang iba kundi ang kanyang tiyahin. Tita, sinabi ko naman po sa inyo na nasa ospital ang asawa ko. Hindi po ako nakakapasok sa trabaho, kaya hindi ako makakapagpadala sa inyo. Oo na po, alam ko naman yun. Pero kailangan po ako ng asawa ko. Hindi ko siya pwedeng basta iwan. Asawa ko na po siya, tita. Kaya wala na po kayong magagawa. Hindi naman po sa ganun. O sige na po, magpapadala na ako. Pero kalahati lang. Sige na po, pagkasyahin niyo na lang. Bakas ang inis sa mukha ng dalaga, ngunit wala naman itong magawa. Paglingon ni Ella kay Gilbert, ay nanlaki ang mata niya dahil gising na ito at nakatitig sa kanya. Gilbert, gising ka na. Tatawagin ko si Doc Christian. Nagmamadaling paalam ng dalaga. Nagpuntahan ng lahat sa kwarto ni Gilbert kasama ang ina at si Janice. Ella, mahinang tawag ni Gilbert nang makitang palabas ito ng kwarto. Halika, dito ka sa tabi ko. Dagdag pa nito. Maghihintay na lang ako sa labas, Gilbert. Sila munang bahala sa'yo. Tanggi ng dalaga, subalit agad siyang pinigilan ng ina ng binata. Ella,
Halika na. Kailangan ka ng anak ko. Please, huwag mo siyang iwan. Bakas ang pagmamakaawa sa mukha ng matanda. Walang nagawa si Ella kundi ang lumapit dito. Mahigpit na hinawakan ni Gilbert ang kamay niya habang nakikinig sa mga payo ni Christian. Nang makapagsolo ang dalawa, ay si Ella ang siyang unang nagsalita. Gilbert, sorry kung nasaktan kita. Alam kong ako ang dahilan kung bakit umatake na naman ang sakit mo. Patawarin mo ako. Paliwanag ng dalaga na panay ang pagkuskus sa kamay ng binata. Ella, tawag rin ni Gilbert sa pangalan niya at hinaplos ang kanyang mukha. Nagsalitang muli ang dalaga. Mahal kita, Gilbert. Mahal na mahal kita. Ano bang gagawin ko? Hindi na nito napigilang maiyak at yumakap sa binata. Hinagod naman ng binata ang likod ng dalaga bago ito nagsalita. Mahal rin kita, Ella. Mahal kita ng buong buhay ko. At hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Hayaan mo na lang ako na gawin ng tama para sa ating dalawa. Iniangat ni Ella ang ulo at tumingin sa kasintahan. Anong ibig mong sabihin, Gilbert? Pinapunta ko si Walter sa tita mo para bayaran sila sa utang na loob na paulit-ulit nilang sinusumbat sa'yo. Pahayag ng binata na ikinagulat ng nobya. Gilbert, anong ibig mong sabihin? Bakit mo gagawin yon? Sinabi ko nang hindi ako gold digger. Hindi ko kailangan ng pera mo. Nagsimula muling magdamdam si Ella. Sinuyo naman agad ito ng kasintahan. Alam ko, Ella, hindi mo na kailangan pang patunayan ang sarili mo. Nag-usap na kami ni Mami at maging siya payag sa desisyon ko. 10 milyon, kapalit ng paglaya mo sa mga taong yon. Ano? Nanlaki ang mata ng dalaga at hindi makapaniwala sa narinig. Nagpatuloy si Gilbert sa pagsasalita. Ella, higit pa sa 10 milyon ang halaga mo sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng pera sa buhay ko. Ikaw lang. Ikaw lang, mahal ko. Kaya please, huwag ka nang tumutol pa sa desisyon ko. Kasama ni Walter ang abogado na magpapaliwanag sa kanila na oras sa tanggapin nila ang perang yun, mawawala ng koneksyon nila sa'yo. At mula ngayon, ako at si Mami ang tunay na pamilya mo. Paliwanag ng binata, kaya mas lalong naiyak pa si Ella. Gilbert, mahigpit siyang muling yumakap sa lalaking pinakamamahal. Noon pa man ay madalas sumagi sa isip niya kung kailan lalaya sa tiyahin at obligasyon dito. Subalit tinanggap niya ng karugtong na ng buhay niya ang pagsilbihan at buhayin ang mga ito para sa mabuting alaala ng kanyang Tito Ellie. At sa mga narinig mula sa kasintahang si Gilbert, dama niya ang tuwa na matagal na niyang hinahangad na kalayaan. Salamat, mahal ko. Maraming salamat. Wika ni Ella at inabot ang labi ng binata. Muli silang nagsalo ng matamis na halikan na punong-puno ng pagmamahal para sa isa't isa. Nagpakasal na tayo, Ella. Saad ni Gilbert matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Magpagaling ka muna, mahal ko. Tsaka mo na isipin pang ibang bagay. Mag-focus ka muna naman nung balik ang lakas mo, tulad ng sinabi ni Doc Christian. Sermon ng dalaga. Ang sarap naman kasing pakinggan kapag sinasabi mong asawa mo ko. Kaya bakit hindi pa natin totohanin? Pangaasar ng binata. Agad tuloy nahiya ang dalaga at hindi napigilang hampasin ang braso nito. Ikaw talaga, ang lakas mo na namang mang-asar. Natawa si Gilbert, ngunit agad na pahawak sa puso niya at ngumiwi. Gilbert, nag-aalalang inalalayan siya ni Ella at hinagod ang likod upang kumalma. Anong masakit, mahal ko? Tatawagin kong doktor. Paalis na si Ella nang yakapin ni Gilbert mula sa likod. Okay na ako, mahal ko. Dito ka lang. Nung gabing yun, muling nagbantay si Ella sa kasintahan. Patulog na ito sa upuan nang maglambing si Gilbert. Umusog ito sa kama at niyaya ang dalaga. Halika na. Tumabi ka na sa akin para makatulog ka ng maayos. Wika nito. Agad na tumanggi ang kasintahan. Ano ka ba, mahal? Nasa ospital tayo. Bawal yun. Ano bang bawal? Naka-private room naman tayo. Walang bawal sa akin. Halika na. Pangungulit ng binata at hinila pa ang nobya. Napasubsub tuloy si Ella at sa huli, wala nang nagawa kundi ang mahiga sa tabi ng kasintahan. Buong akala ng dalaga ay hindi siya makakatulog sa pag-aalalang
Sasawayin sila ng nurse na in charge. Subalit nahimbing ang tulog niya habang nakaulo sa dibdib ng nobyo. Halos ilang linggo na rin kasi buhat nang wala siyang maayos na tulog at palaging pagod dahil sa pag-aasikaso dito. Pagpasok tuloy ng ina ni Gilbert, kinaumagahan, hindi nito mapigilang matuwa sapagkat napagtanto niyang nagkaayos na ang magkasintahan. Lumapit ang ina sa anak na nakatitig lamang sa nobya nito. Simula ngayon, alagaan mo na ang sarili mo, anak. Napakabuti ni Ella. Kahit na minsan, hindi kita naalagaan ng katulad ng ginawa niya. Payo ng ina. Laking gulat naman ni Ella ng pagdilat ay makita ang ina ni Gilbert. Agad itong bumangon. Pasensya na po kayo. Mabilis tuloy siyang hinawakan ni Gilbert. Relax, Ella. Hindi ka kakainin ni Mommy. Sumabat rin ang matanda. Oo nga naman, iha. Alam mo, nagtatampo na nga ako kasi palagi mo akong iniiwasan. Sana'y matanggap mo rin ako bilang ina. Seryosong wika pa nito. Nako, hindi po ganun. Pasensya na po kayo. Agad nagpaliwanag si Ella, kaya hinawakan ng matanda ang kamay niya. At nagsalita ito ng malumanay. Sinabi na sa akin ni Gilbert ang lahat. At katulad ng sinabi ko sa kanya, Ella, buong puso kitang tinatanggap bilang aking anak. Welcome sa ating munting pamilya. Sana naman, mabigyan niyo na ako ng maraming apo. Biro nito, sinang-ayunan tuloy ito ni Gilbert. Magpakasal na talaga tayo, mahal. Narinig mo naman ang sabi ng mami. Madami daw na apo. Agad na mula ang pisngi ng dalaga at muling hinampas ang braso ng kasintahan. Nagbibiro ka na naman. Mamaya, kumirot ulit yung puso mo. Okay lang, mahal. Nandito ka naman. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagpakasal sina Gilbert at Ella. Bagamat walang kamag-anak na nagpunta para sa dalaga, masaya naman itong naglakad sa gitna ng altar, patungo sa nag-aabang na si Gilbert, ang lalaking kaniyang pinakamamahal at pinangakong habang buhay na pakaiingatan at aalagaan. Gayon rin naman si Gilbert na abot langit ang tuwa habang pinagmamasdan ang paglalakad ni Ella, ang babaeng kaniyang tagapagligtas at pakamamahalin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mabuhay ang bagong kasal! Pahayag ng pari, kaya nagsalo ng isang matamis na halikan ang bagong mag-asawa. Sana ay nagustuhan niyong kwentong pag-iibigan ni na Gilbert at Ella na marami man ang pinagdaan ng pagsubok ay nagkatuluyan pa rin sa huli. Sadyang may nakalaan nga ang bawat isa sa atin na nakatadhanang makasama natin habang buhay. Hindi man ngayon, ngunit tiyak na darating rin yon. Katulad na lamang ni Ella na nahanap ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Gilbert. Bilang asawa, kabiyak at kapamilyang magiging karamay niya habang buhay. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli!